Maging ang ilan sa pinakamatigas na nasyonalista ng Rusya ay nagsisimula ng aminin ang hindi maiisip. Natatalo ang Rusya sa digmaang ito. Hindi mga kanluraning analista o opisyal ng Ukraine, kundi isang dating FSB kolonel na tumulong magpasimula ng labanan. At ayon sa kanya, tuloy ang nabigo ang estratehiya ni Putin. Pagod na ang hukbong Ruso. Lalong lumalakas ang Ukraine. Naubos na ng para ng Kremlin para itago ang nangyayari sa labanan. Ngayon, si Igor Girkin, mas kilala bilang Igor Strelkov, ay hayagang nagbababala na papunta na sa pagkatalo ang Rusya at maaring wala nang magagawa si Putin para pigilan ito. Ang taong nagbigay ng pahayag na yon ay si Igor Girkin, na kilala rin minsan sa kanyang alias na Igor Ivanovich Strelkov. Hindi siya ordinaryong opisyal ng Rusya. Isa siya sa mga pangunahing nagpasimula ng digmaan. Bago talakayin ang kanyang sinabi, kilalanin muna natin siya ng mas malalim. Ipinanganak sa Moscow noong 1900 at 70 naging masugid na Rusong nasyonalista si Girkin noong kabataan niya at sumulat sa isang makakanang pahayagan bago pumasok sa FSB, ang kahalili ng KGB noong dekada 90. Doon, ayon sa mga ulat ng media, pinaniniwala ang nagsilbi siya sa isang unit kontra terorismo at paulit-ulit na nagpahayag ng matitinding pananaw tungkol sa pag-aalis ng lahat ng itinuturing na kaaway ng Estado ng Rusya. Sumabak din siya sa labanan ng mga labanan sa Chechnya at Transnistria, pati na rin sa digmaang Bosnian. Bagamat walang opisyal na patunay, inakusahan siya ng media at mga grupo ng karapatang pantao ng war crimes, tulad ng pagpatay sa mga sibilyang Bosnian at Chechen. Noong 2014, pagkatapos lisanin ng FSB, naging mahalaga ang papel niya sa pag-aneksa ng Rusya sa Crimea. Itinalaga siyang pinuno ng pro-Russian na milisya sa peninsula at inutusan silang tipunin ang mga lokal na mambabatas at pilitin silang na magdaos ng espesyal na sesyon para iboto si Sergei Aksyonov bilang bagong punong ministro ng reyon. Ipinilit ng tauhan ni Girkin ang botohan para sa referendum sa paghihiwalay ng Crimea mula Ukraine, kahit inamin nilang tutol ang karamihan sa opisyal ng reyon. Wala akong nakuhang suporta mula sa mga autoridad ng Crimea sa Simferopol. Mga militante ang nagtipon at nagpaboto sa mga kinatawan. Isa ako sa mga komandante ng mga militanteng iyon. Kalaunan noong taon na iyon, pinangunahan ni Girkin ang 50 armadong militanteng Ruso papuntang silangang Ukraine para sakupin ang bayan ng Sloviansk. Inatake at sinakop ng mga Ruso ang mga gusaling administratibo ng bayan bilang hakbang na kalaunan ay itinuring na panimulang yugto ng digmaan sa Donbas. Inamin ni Girkin kalaunan, "Ako ang pumindot ng gatilyo ng digmaan at may personal akong pananagutan sa mga nangyayari roon." Tumagal ng ilang taon ng digmaan at nagbigay daan sa malawakang pagsalakay ng Rusya noong 2022. Samantala, si Girkin ay itinalagang ministro ng depensa ng Donetsk People's Republic noong 2014. Ngunit tinanggal siya makalipas ang ilang buwan. Matapos maging responsible sa pagpapabagsak ng isang eroplanong sibilyan ng Malaysia Airlines at pagpatay sa 200 at 78 katao na sakay nito. Kahit tinawag na war criminal at terorista si Girkin ng maraming bansa, pinayagan pa rin siyang tahimik na mamuhay bilang sibilyan sa Russia sa loob ng maraming taon matapos ang insidente ng eroplano. Noong 2023, matapos niyang batikusin si Putin, inaresto siya dahil sa ekstremismo at sinentensyahan ng 4 na taong pagkakakulong sa sumunod na taon. Hindi mabuting tao si Girkin. Isa siyang international na war criminal na may kasaysayan ng malalupit na krimen. May malawak siyang karanasan at alam kung paano gumagana ang militar at intelihensya ng Russia. At napatunayan niyang isa siya sa mga pinakaprangkang kritiko ng mga pagkabigo ng Kremlin sa Ukraine. Kahit nakakulong, paulit-ulit niyang binatikos si Putin at iba pang opisyal dahil sa tingin niyang kahinaan, kakulangan at duwag. Kapag nagsalita si Girkin, nakikinig ang lahat dahil simula ng digmaan, naging isa siya sa pinakamalalaking Z-blogger at tumakit ng daan-daang libong tagasunod sa Telegram at iba pang plataporma. Noong Abril 25, 2026, muling nagsalita si Girkin. Nagbahagi si Miroslava Reginskaya ng mahabang post sa Telegram para sa kanyang asawa, kung saan malinaw na sinabi ng kanyang asawa na tiyak na mapapahamak ang Rusya. Sa kasamaang palad, patungo tayo sa pagkatalong militar. Iyan ang katotohanan. Huwag natin tanggapin agad, pero aminin man lang natin ang hindi kanais-nais na katotohanan ito at magsimula sa pag-aakalang totoo ang banta at patuloy na bibigyan ang Ukraine ng lahat ng kailangan nito, habang tayo naman ay patuloy na walang gagawing seryosong hakbang para pigilan ang banta na ito. Ilang araw matapos, noong Abril 28, lumabas ang post tungkol sa lumalalim na ugnayan ng Ukraine at Azerbaijan
at posibleng usapang kapayapaan sa Baku. Direkta ulit si Strelkov. Sinabing umaangat ang Ukraine at matagumpay ang mga operasyon, habang ang Russian media at opisyal ay di alam ang totoong nangyayari sa prente at sa likuran. Bilang buod, Inulit niyang sinabi niyang posibleng matalo ang Russia. Sabi niya, ang digmaan para sa kompromiso ay hindi lang nauwi sa dead end, kundi bigo rin. Lumalaban ng kalaban para manalo. Nakikipaglaban tayo para sa kompromiso. Pero nagiging mahirap ito. Bagamat tila matapang o kakaiba ang mga pahayag ng isang matatag na Russian nationalist, hindi na ito bago kay Girkin. Paulit-ulit pa ring sinasabi ng mga opisyal ng Russia at kaalyado ng Kremlin ang parehong propaganda at iginiit na maayos ang digmaan kahit may malinaw na ebidensya. Hindi natakot si Girkin magsabi ng totoo ayon sa kanyang nakita. Tinawag pa niya si Putin bilang pinakamalaking hadlang sa Russia para makamit ang layuning militar nito. Noong Pebrero 2023 isang taon matapos magsimula ang digmaan, binatikos ni Girkin si Putin matapos magsalita ito sa publiko. Wala man lang binanggit tungkol sa mga pagkabigo at puro satsat lang. Wala nang saysay makinig pa. Nasayang na naman ang pagkakataong maiwasan ng gulo. Kalaunan, posibleng pinirmahan ni Girkin ang sarili niyang arrest warrant dahil sa mas personal na pag-atake niya sa lider ng bansa. Sa 23 taon, pinamunuan ng isang inutilang bansa at nailigaw ang maraming mamamayan. Siya na lang ang natitirang simbolo ng lehitimo at matatag na estado. Pero hindi nakakayanin ng bansa ang 6 na taon pa ng duwag na liderato niya. Muling nanawagan si Girkin na magbitiw si Putin at ibigay ang kanyang pwesto sa mas nararapat mamuno ngayong may digmaan. Sinabi niya na hindi handa ang presidente na pamunuan ng paghahanda ng bansa para sa digmaan at talagang kailangan niyang ipasa sa legal na paraan ang kapangyarihan sa isang taong may kakayahan para sa ganitong trabaho. Bilang buod ng estilo ni Putin, sinabi ni Girkin, maraming walang saysay na salita, kaunting aksyon, at walang pananagutan sa mga pagkabigo. Si Girkin ay nakipagtulungan pa sa ilan sa kanyang mga kapwa hardline na nasyonalista upang itatag ang isang grupo na tinawag na Club of Angry Patriots, na regular na nagsusulat ng mga blog at mga post sa social media na tinutuligsa ang kawalan ng kakayahan ng Kremlin na manalo sa digmaan sa Ukraine. Ginawa niyang malinaw ang kanyang mga pananaw sa maraming pagkakataon. Paulit-ulit niyang binigyang diin ang kanyang paniniwala na hindi kayang manalo ng Russia at hindi ito mananalo sa digmaang ito kung magpapatuloy pa ito. Dahil sa mahinang pamumuno, katiwalian ng opisyal, at mga estratehiyang bigong magtagumpay sa labanan. Noong 2023, marami pa ring opisyal at analis sa kanluran ang naniniwalang maaring mapunta sa Russia ang pabor ng digmaan. Sa kabila ng optimismo sa kontraopensiba ng Ukraine, isa siya sa ilang tumutol at nagsabing dumarami ang pagkalugi ng Kremlin habang bumabagal ang mga abanse nito sa lupa. Sa pagdaan ng mga taon, napatunay ang tama ang mga teorya ni Girkin. Nabigo talaga ang Russia kontrolin ng mahahalagang bayan, lungsod at kuta ng Ukraine. Lumaki ang pagkalugi nila, bumagsak ang ekonomiya, humina ang hukbo, habang ang puwersa ng Kiev ay mas lumakas kaysa inaasahan. Pero bakit na yon? Bakit sa 2026 nararamdaman ni Girkin na tapos na talagang laban at halos tiyak na ang pagkatalo ng Russia? Pero bago natin simulan, nanonood ka ng The Military Show. Kung di ka pa subscribed, na yon ang tamang oras. Sa isang post sa Telegram noong Abril 25, binanggit ni Girkin ang 2 pangunahing dahilan kung bakit siya labis na nag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang bansa. Ang isa rito ay medyo direkta at halata, habang ang isa naman ay mas banayad. Una, pinal na ng Konseho ng Europa ang 90 bilyong euro na pautang sa Ukraine. Matagal na itong pinaplano at unang napagkasunduan noong Disyembre ng 2025. Gayunpaman, laging may pagdududa kung matutuloy ba talaga ang kasunduan dahil sinubukan itong harangin ng paalis na punong ministro ng Hungary, si Viktor Orban. Matagal nang kilala si Orban bilang tao ni Putin sa European Union at madalas kumilos pabor sa Kremlin. Sa halalan ng Parlamento ng Hungary noong Abril 12, 2026, natalo na ang pinakamatagal na punong ministro ng bansa. Napatalsik sa kapangyarihan ng Fidesz na oposisyong TISA na pinamumunuan ng papasok na punong ministro Peter Maha. Agad sinabi ni Maja na hindi na niya hahadlangan ng 90 bilyong euro na utang. Kaya binigyan niya ng kalayaan ng European Council na tapusin ang kasunduan. At nagsimula ng gumalaw ang pera, kung saan kalahati ng kabuuang halaga, 45 bilyong euro ay ilalaan na sa Ukraine
sa 2026. Kasama dyan ang 8.35 bilyong euro para sa macro-financial assistance, isa pang 8.35 bilyong euro para sa Ukraine Facility, at 28.3 bilyong euro para suportahan ang lumalaking industriya ng depensa ng Ukraine. Sabi nga ni Girkin, masamang balita ito para sa Rusya. Sa Telegram post niya, sarkastikong tinawag ng nasyonalista ang mga diplomat na gustong ipagpaliban ang pagpapautang. Saka sinabing mangyayari rin ito, at ayun, nangyari na nga. Inaprubahan ng Konseho ng Europa ang 70 bilyon para sa Ukraine. Hindi na mahalaga kung matatanggap nito ang buong halaga, kalahati o isang katlo, at kung buo o hulugan ng bayad. Ang mahalaga ay matatanggap nila ito. Ipinunto pa ni Girkin kung paano walang saysay ang kasalukuyang sitwasyon mula sa pananaw ng mga Ruso. Magpapatuloy tayo mag-supply ng gas sa Europa, habang tuloy din ang Europa sa pagbibigay ng missile at drone sa Ukraine na papunta sa ating teritoryo at sa sabog. Makakakuha ang Europa ng mas murang gas mula sa atin kaysa sa Amerika, kaya makakagawa sila ng mas maraming drone at missile para sa Ukraine. Hindi siya nagkakamali. Ang mga mapaminsalang desisyon ng Kremlin ay epektibong nagtulak sa Russia sa isa sa pinakamahihina nitong posisyon sa mga nakaraang taon. Dahil sa mahinang ekonomiya at maraming kaguluhan, hindi ito makapagdikta ng kalakaran at napipilitang manood habang lumalakas ang Europa, lumalawak ang industriya ng depensa ng Ukraine at nakakaisa ang kanluran laban dito. Ang 70 bilyong euro ay malaking halaga at malaking tulong sa Ukraine sa panahong ito. Nangunguna ang puwersa ng Kiev at mas malaki ang pinsalang kanilang idinudulot. 10,000 sundalang Ruso ang nasasawi o nasasugatan bawat buwan. Nabawi rin ng Ukraine ang ilang mahalagang lupang dating nawala sa kanila. Noong Pebrero, nabawi nito ang higit pang teritoryo kaysa nawala, habang hindi na naging epektibo ang mga pag-atake ng Russia laban sa drone, artilyera at depensa ng Ukraine. Dahil sa 10 bilyong euro na pumapasok sa Kiev, madaling makita kung paano mapapalakas ng Ukraine ang kalamangan nila at mapapabilis ang pag-develop at deploy ng mas abanting mga sistema ng armas para mas mapaatras ang mga Ruso o bumili ng mahahalagang supply upang mapanatiling kumpleto ang kagamitan ng kanilang mga tropa sa harapan bilang paghahanda sa mga buwan ng tag-init. Sarkastikong buod ni Girkin. Lahat daw ay sobrang kahanga-hanga at ganda. Matagumpay naming tinutupad ang mga layunin ng SVO, espesyal na operasyong militar, na hindi kailanman ibinunyag sa amin at hindi rin kailanman ibubunyag. Ipagpapatuloy pa rin namin ito hanggang hindi na kayanin ng bansa at ng tao. Pagkatapos, sinabi niya ang pangalawang dahilan ng kanyang pagiging pesimista. Sabi niya, kung gusto ng Rusya na may bansang Europeo na magdulot ng alitan sa kampo ng kalaban o mga kaalyado, gaya ng Hungary at Slovakia na susuporta sa kanila, dapat maging malakas, matapang at mapagpasya ang Rusya. Kailangan nating maging, kung hindi man iginagalang, ay kahit papaano ay kinatatakutan. At matagal na tayong hindi iginagalang at wala nang natatakot sa atin. Binigyan diin ni Girkin ng balita kung saan ipinatawag ng Ministry of Foreign Affairs ng Czech Republic ang embahador ng Rusya para ipaliwanag ang paglalatala ng Ministry of Defense ng Rusya ng listahan ng mga address ng pabrika sa Europa na pinaniniwala ang gumagawa ng bala at armas para sa Ukraine. Ang dating Pangulo ng Rusya na si Dmitry Medvedev, ngayon Deputy Chair ng Security Council, ay nagpost sa X ng halos lantad na banta na maaring maging target ng armadong puwersa ng Rusya ang mga pabrikang ito. Ang pag-atake ay mangyayari depende sa susunod na mangyayari. Matulog kayong mahimbing mga kasosyong Europeo? Malamang umaasa ang Kremlin na magdudulot ito ng dagdag pressure sa Europa at ang mga bansang tulad ng Czech Republic ay matatakot at magpanik sa ideya ng pag-atake ng Rusya. Malinaw na hindi yon ang nangyari. Sa halip, ipinatawag ng pamahalaan ng Czech Republic ang embahador ng Rusya para sa isang seryosong pag-uusap. Habang ang mga pabrika ay patuloy sa normal na operasyon, gumagawa ng mas maraming bala at armas para magamit ng Ukraine sa pagtatanggol ng kanilang teritoryo at sa pagsasagawa ng mga pag-atake laban sa kanilang kalaban. Malinaw nitong pinapatunayan ng paniniwala ni Girkin na hindi na kinatatakutan ng Rusya sa Europa o saan man. Maaring nagkaroon noon ng panahon na kahit isang matinding pahayag mula sa Kremlin ay sapat na para magdulot ng takot sa mga pinuno ng mundo. Pero hindi na ganoon na yon. Simula 2022, lalong humina ang awtoridad at reputasyon ng Rusya dahil sa kanilang mga ginawa. Hindi na ito tinitingnan bilang isang makapangyarihang puwersa na may malawak at malakas na militar na kayang sakupin ang buong Europa kung gugustuhin, kundi bilang isang lalong humihina at marupok na manlalaro sa pandaigdigang entablado, bigo sa lahat ng aspeto,
at isang anino na lang ng dati nitong sarili. Sabi nga ni Gherkin, nagbago na ang mundo. Hindi na epektibo ang dating mga taktika ng Rusya at hindi na basta matatakot o susunod ang maliliit na bansa. Dapat nating tanggapin ng tahimik ang mga pag-atake mula sa mga armas na gawa sa Czech. At sa anumang pagkakataon, ay huwag man lang isiping gumanti o magbanta laban sa mga pabrika at negosyong ito kung saan nangyayari ang lahat ng ito. Kung hahayaan natin mangyari ito sa atin, siguro nga ay nararapat lang. Siguro hindi naman talaga tayong nararapat. Pero ang ating magaling na gobyerno ay nararapat para sa sarili nila at para sa ating lahat. Ipinagpatuloy niyang ibuod ang nakakatakot na sitwasyon ng Russia. Patuloy naming sinusubukan ang estratehikong operasyong militar na malinaw na wala ng patutunguhan at kumikitil ng maraming buhay ng walang resulta. Malaking kredito ito sa ating mga leader at commander na sa loob ng 4 na taon ay sinayang ang mga oportunidad para magtagumpay at kahit na yon, habang lumalala ang sitwasyon, ay wala pa ring aksyon para makamit ang tagumpay. Halos walang puwang sa pagdududa o ibang interpretasyon ang mga salita ni Gherkin. Para sa kanya, hindi lang natatalo, kundi maaring talo na ang Rusya sa digmaang ito. Dati, kahit negatibo ang opinyon niya sa mga taktika ng Kremlin o takbo ng digmaan, sinasabi pa rin niyang may paraan para ayusin ito. Iminungkahi niya ng malawakang mobilisasyon ay babagay sa marahas na taktika ng Kremlin at magpapalakas sa hukbo para mapabagsak ang depensa ng Ukraine. Ngayon, tila naniniwala si Gherkin na kahit ang mobilisasyon ay wala ng positibong epekto sa puntong ito. Sa isang hiwalay na post sa Telegram na ibinahagi noong Abril 27, iginiit niya, kailangan ng mobilisasyon ng tagsibol ng 2022, tagsibol ng 2023, tagsibol ng 2024, at marahil pati na rin sa tagsibol ng 2025. Ngayon, labis ng huli ang mobilisasyon. Sa kasalukuyan, ang mobilisasyon ayon sa pagkakaintindi ng karamihan sa populasyon ay hindi magbubunga ng anumang resulta. Dagdag pa niya, tapos na ang panahon kung kailan kayang tapakan ng Rusya ang kalaban nito gamit ang napakaraming sundalo. Wala na yan sa 26. Ipinaliwanag niya na ang labanan ay labis ng pinagaharian ng mga drone at napakalakas na ng Ukraine sa larangang ito. Kaya't madaling mapuksa ng mga puwersa ng Kiev ang maraming sundalong Ruso nang hindi halos nawawala ng teritoryo sa harapan. Dagdag niya, kailangan pa rin ang mobilisasyon para manalo. Pero hindi na ito tungkol sa pagsali ng tao sa hukbo, kundi sa pagdala sa kanila sa industriya ng depensa. Iginit niya na kailangan ng Rusya na mas marami sa kanilang pinakamagagaling at pinakamatalinong mga tao ang magtrabaho sa agham militar, inobasyon ng mga sistema at produksyon. Ngunit binanggit din niya na tila wala namang kagustuhan ng Kremlin na gawin ang ganitong mga hakbang. O kahit gumawa ng seryosong pagsisikap na baguhin ang mga taktika at manalo sa digmaang ito. Sa huli, sinabi niya na kahit magmobilisa ng marami sa harapan, hindi na mababago ang takbo ng digmaan dahil lumipas na ang tamang sandali. 4 na taon na akong nananawagan ng mobilisasyon. Pero ngayon, hindi ko na hinihiling ang uri ng mobilisasyong binanggit ko noon dahil wala na itong saysay. Tayo at ang ekonomiya natin, kulang na nga sa armas para sa kanila. Kapag ang isa sa pinakamasugid na nasyonalista sa makabagong kasaysayan ng Rusya ay nagsabing hindi na kayang manalo sa digmaan, hindi maganda ang hinaharap ng bansa. At hindi lang si Gherkin ang tumutulig sa kay Putin. Unti-unti, nararamdaman ng pinakaloob na grupo ng Kremlin na hindi na karapat-dapat mamuno ang Pangulo ng Rusya gaya ng mapapanood mo sa video na ito. Panoorin ang video na ito para makita kung paano tuluyan nawala sa kontrol ang digmaang ito habang humihina ang Rusya at lumalakas ang Ukraine. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang pagsusuri at balita tungkol sa militar mula sa Rusya, Ukraine at iba pa.